Finding a new trail to hike? Kala mo sa ibang bansa pa sa Bohol ito. Let's go! A hiking trail to Mount Sanguinen, also known as Buko-Buko sa Anay. So, ito na yung starting point kung saan kayo magpipirma ng waiver at magbibigay ng donation kasi there's no environmental fee pa kasi at maghahanap ng tour guide. Paalala, huwag kalimutan ng tungkod kasi napaka-importante nito, I swear. So, ito na nga, nagmomotor lang kami papuntang paanan ng bundok kasi medyo malayo-layo pa kasi sa starting point yung paanan ng bundok. At kailangan naming magmotor para hindi kami maubusan ng hangin sa pag-akyat. So, if you have planned to come here, magmotor na kayo. Ito na yung tour guide namin, Naka-aura. Naka-aura! So, ito na nga, aakyat na kami sa bundok. Ito na talaga. This is it. Gulay. Starting time namin is 12 p.m. And to do hiking, it's very important to be mindful about your surroundings, especially these grasses. Nakakasugat daw to. Kaya wag na wag kayong mag-short kung ayaw nyong masira yung legs niyo. Ano ba tawag dito? But anyway, yeah. At suniswerte talaga kami kasi hindi siya mainit. Medyo maulap at maulan. Kaya hindi talaga namin nafe-feel yung init ng panahon. Kaya we are so lucky to plan this hike. So, hinihingal na ako kasi hindi ako sanay. Hindi na kasi ako nagjo-jogging. Kaya sa paanan pa lang ng bundok, hinihingal na ako. Kasi paano siya? Pataas. Pataas naman talaga yung pag-akyat ng bundok. So, ito yung mga kasama ko at kaibigan nagdala sa akin dito. Yeah, so, at hindi naman siya mainit. Kasi marami siyang puno. Unlike dun sa panoramic na na walang kapuno-puno talaga. Wala kang masisilungan kapag pupunta ka ng alas 12 doon. Medyo mataas-taas na kami. Makikita mo na yung view sa ibaba. Diba? Ang bilis lang. Yeah, mabilis lang talaga to. At huwag niyo talagang kalimutan magdala ng tubig kasi kahit na hindi mainit, nakakahingal siya at sobrang uhaw. So, ito na yung view niya dito and ito yung first stop namin. Yeah. Medyo mataas-taas na siya and sobrang ganda. Ang ganda din yung mga kasama ko, di ba? They're so pretty and hindi talaga nakakahinayang yung pag-akyat kahit wala akong tulog, kahit galing pa ako sa trabaho sa gabi at walang tulog sa umaga. Pero worth it naman yung pupuntahan. So, ito yung klase na gala na gusto ko. Yung chill lang, yung nakakawala ng stress, at sobrang peaceful tingnan. At ang ganda, sobra. At higit sa lahat, hindi magasto. Sako lang. Kung gusto mo ng low budget gala, go na. Punta na kayo dito. Hike with more pictures. And going to our next stop. Wow, sobrang ganda, diba? Also, it's very important to consider the motto of the Mount Sangonan to leave no trace. Huwag talaga kayong maghahabili ng basura or anything that can damage the beauty of the mountain. Kaya, be responsible hikers. And also be responsible to yourself. You need to ensure that you are in good condition kasi hindi talaga siya madali.
kahit na hindi ito mainit, nakakahingal siya. So you need to have a good, nasa maayos na kondensyon. At hindi naman siya masyadong nakakatakot kasi hindi siya katulad sa panoramic na medyo, ano ba tawag dyan? Medyo maputik. Dito, bato-bato siya. So, hindi talaga. So, maliit lang talaga yung possibility na ma-slide or madulas. Kasi, Yan ba yun? Nice. Ayun yan? Unsa man eh? so ano daw tawag dito? Hininganan eh. Buko pa. Puno. So, andito na tayo sa second stop namin. Ito yung mga pictures namin dun sa stops na yun. Diba? Sobrang nakaka-breathtaking siya. Sobrang ganda. Hindi ko alam kung paras tayo ng impression. Pero I don't care because I love this place. Sobra. Lumalaban talaga yung chinelas ko pang hike sa TikTok. Kaya, if you plan to buy a new slipper, please go to my showcase and buy the slippers. Sobrang worth it. And really good for hiking. And nakakataas din siya ng height kasi meron siyang heels konti. So, andito na kami sa third stop namin. Sobrang ganda. At ang sarap maging bata ulit. Yung patakbo-takbo lang, walang problema. Pero, nasa adulting na kasi ako ngayon, kaya isip bata na lang ako. To be free, joyful, out of responsibility of an adulthood, of being a breadwinner. But sometimes we do really need to unwind to Ay, wala na play. the things that makes you happy. Kasi hindi at walang there is no remedy for stress except for making yourself being happy again. Despite from all the struggles and challenges you have been facing, it's very important to keep smiling and be happy always. Do you know that this is only a newly approved and recognized ecotourism destination located between Barangay Tanao and Imelda and Duaro Bohol? You can check official local updates and visitor guidelines via the Municipality of Duaro official website or coordinate directly to the Municipal Tourism Office Duaro Bohol Facebook page. And here is the real struggle of being a hiker, of being ala again in simple words. At umaabot sa hanggang 5.15 kilometro ang lakad sa pagtitrail at umaabot sa 1 to 2 oras ang tagal ng lakad. Depende sa bilis at bagal ng iyong mga kasama. Kasi ganun naman talaga pag nag-hike. Merong nahuhuli, merong nauuna katulad ko nahuhuli kasi sobrang napapagod na talaga ako kasi wala pa akong tulog. But it's okay. Worth it naman. Sobrang worth it. Pero kami, umaabot talaga kami ng 2 oras sa pag-akyat. Alam niyo kung bakit? Kasi palagi lang naman kaming nagpapahinga at nagpe-picture every time na makakita kami ng magandang view. Kasi ganoon naman talaga, ito naman talaga yung pinunta namin dito, ang magpi-picture. Pero at least, I was able to experience this kind of view.
Sobrang ganda, sobra. Hindi ka talaga manghihinayang. And do you know why a road to heaven? Watch my next video to find out. See you. On going to the fourth step. Ay.